MacArthur Landing Memorial National Park. Tuloy na tayo sa biyahe guys. Liloan Port. Touchdown Mindanao. Wow! Sheesh! Thank you! Sige po. Okay na. Woo! Touchdown Mindanao! Let's go! Good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy and welcome to the city of Tacloban. So 30 minutes before 8 AM, take off na tayo. At ito si Domo, nakagayak na. So ngayon, target natin ay makarating ng Surigao. Makatawid tayo ng Surigao, Mindanao. So ito ang last day natin dito sa Visayas. Pupunta muna tayo ng Liloan Port para sumakay ng Roro papunta ng Lipata Port sa Surigao. Kahapon naka around 200 plus kilometers lang tayo, and then ngayon ay tatakbo tayo ng mahigit or almost 350 kilometers. So yan ang itsura ni Domo ngayon. 4th day natin ng continuation ng ating Philippine Loop. Philippine Loop Day 8 na talaga tayo ngayon, ano. And syempre special thanks to Corsa Motorcycle Tires Philippines, Jabber Motocom, Showwolf, Imprint Customs, Hella Engine Oil, and Elig Brakes. Ayan, maraming salamat sa suporta kay Sir Troy. So tara, biyahe na tayo. Okay na rin, maaga na rin ang ating take off kasi sobrang aga rin natin kahapon nagpahinga. 4 PM pa lang nandito na tayo sa Tacloban City. So before tayo magtuloy-tuloy hanggang Liloan Port, ay bibisitahin muna natin yung isang historical landmark dito sa Tacloban. Not sure kung Tacloban pa rin yun or sa Palona, pero nandito yung malapit lang sa atin yung MacArthur Memorial something na ganon. Nalimutan ko yung title. And good morning Tacloban. Maliwalas ang araw. Sana ay tuloy-tuloy na ang panahon na ganito, no? Ang ganda naman dito, nasa gilid na lang ang bundok. Di ko sure kung napapanik ito or kung mayroong mga nabibisita sa mga bundok na to, pero kagabi nagtanong ako, ang sabi wala daw masyado, puro daw mga shrine yung nalilibutan, ano. Ang tingin ko kahit tanim hindi masyado itong mga bundok na to, parang hindi talaga pwedeng galawin, ano. We are now leaving Tacloban City. Thank you Tacloban. So sa Palonga yung na yon, yung MacArthur. See, I shall return. Mura ang gas dito, no? Kagabi nakapagpakarga ako dito 54. Halos parehas lang sa Luzon. Parang mas mura ng 4 pesos din compare sa mga branded. Ang ganda rito, napaka-American vibes. Except syempre may bakod, ano. Hindi kasi uso yung mga bakod sa Amerika. Ayun, nakita ko na. Okay, MacArthur Leyte Landing Memorial Park, National Park. Dito pala siya sa Palo. Ayun, oh. MacArthur Landing Memorial National Park. Ayan, may mga naka-display na dun, US 11, US 4, US 7. Yan yung mga sinasakyan ng mga infantry, mga sundalo kapag palanding na sa mga shore. Ayan, ito na yun guys.
Kaya pala ano, renovation pala ito. Kaya pala may harang. Ayan oh, I shall return. So ito na si MacArthur. Dito sila lumanding sa Leyte. Ayan. On this spot, Palo Leyte General Douglas MacArthur returned to the Philippines on 20 October 1944 and personally led the swift drive against the Japanese forces in the Philippines. And then so on. Mas malaki pala siya sa personal. And then meron tayong baywalk dito. Wow, ang ganda. So kung kayo magpi-Philippine Loop, ilang kilometro lang din naman ang distansya nito mula sa route. Halos nasa route din naman siya. So bisitahin nyo na rin ano. Payapan ng dagat ngayon. Yan. So picture muna tayo dito bago tayo magtuloy sa biyahe. 75th year anniversary Leyte Gulf Landings. Tuloy na tayo sa biyahe guys. Liloan Port. 1 and 47 minutes. I think hanggang Agas-Agas Bridge ito. 93 kilometers ano. Medyo mahaba-haba din yung biyahe natin na to ngayon. Medyo patay-sindi ang ulan dito kaya hindi rin ako makapaghubad ng kapote kahit sobrang init. Municipality of ano yun? Putol. Basta may Leyte siya. Oh, twisties. Ang ganda talaga ng gulong na gamit natin. Walang alangan kahit basa ang kalsada. The best talaga yung dual sport tire sa akin. Okay din naman yung sport tire, yung road sport tire. Okay din naman yung semi-race tire natin, pero pag sa mga kalsada kasi na hindi mo talaga kilala, biglang may off-road, dun matulas talaga ang ano, road tire. Unlike sa dual sport, pang lahat yan. Hindi naman ma-vibrate eh. Ang ganda nga ng dual sport tire natin. Oh wow. Oh, gilid na ng dagat. So nasa may Libcong or ano na nga ito, lugar na to. After nito ay Liloan na yung susunod. So suggest sa akin ni biyahe ni Gemily ay dito na lang ako sa Liloan sumakay. Pwede rin naman sa San Ricardo, pero kung gusto kong magpahinga pa, Liloan Port na ang sakyan. Pero kung gusto mo pang makakita ng extra view, kung sakaling hindi umuulan kagaya nito, magdo-drone shots ka or ano, pwede ka mag San Ricardo Port. At the same time, medyo mas mura yata ng kaunti ron ang pamasahe. Pero ilang daan lang naman ang difference nun. Pero ako, dito na ako sa Liloan Port dahil umuulan. Wala rin akong mabablog masyado at gusto ko rin magpahinga pa ng kahit 2 oras ano, sa biyahe. So, ingat-ingat lang din kayo dito sa Visayas, Samar at saka saan ba marami? Samar medyo din ano, pero kahapon kasi yung sinasabi sa akin na may mahabang sirang-sirang kalsada talaga, eh bagong gawa na yun. Ayan na, sumilay na ulit ang araw. Medyo maulan daw talaga sa mga bundok. Tulad din sa vlog ni I Am Jamich, yung Agas-Agas Bridge ay makulimlim din doon sa lugar na yun. Tsempuhan lang daw talaga niya na hindi umuulan. Yung sa akin kasi umuulan.
Dito hindi naman oh. Ayan oh. Pumupulas din ang ulap. Ayan, first time nating makakasakay ng barge na maliwalas, ano. So 12 na, hinihintay na lang yung truck na yun na sasakay. Tapos aalis na rin yung barge. So estimation na dating natin ng Lipata Port ay 2 to 2:30 ganyan. At punta tayo ng Butuan City, doon na tayo maghanap ng tutulugan. Siguro mga around 5 PM or 6 give or take ganyan. Doon ako maghahanap ng tutulugan, ano. First meal of the day, noodles. So ganito naman ang itsura dito sa loob ng Montenegro. Para kung umuulan sa labas at ano, ayaw nyo ng mahangin. Ayan. Maganda yung upuan dito, parang sa bus, ano. Ayan. Welcome to Lipata Port. Yeah. Touchdown Mindanao. Whoa! Sheesh! Let's go! Sige po. Kami na. Woo! Touchdown Mindanao! Let's go! So kailangan ko munang hanapin yung signage ng Port of Lipata para sa huling picture natin, ano. Hindi na lang, hindi umuulan pero makulimlim. Sir, Labas ka na? Apo. Ticket. Saan ba yung signage ng Port of Lipata? Tinabi ko na yung ticket. Mandali, wala pa naman lalabas papasok. Signage sila dito. Apo, papapicture lang ako. Lamat. Thank you po. Hindi naman umuulan dito, sir, madalas. So, sir, yung ulan dito paano pa? Patay sindi. So kakalabas lang natin ng Surigao City. Ang lakas kasi ng ulan doon kaya doble yung kapote ko. At dito lang tayo nakatuyo-tuyo ng kaunti. So going to Butuan City. At doon na tayo mag-i-stay for tonight. So tayo ay nasa bandang ano na. Saan na ba to? Papasok tayo ng ano, Tubod. Marami akong adjustment na kailangan gawin dito. Kaya pagdating natin bukas sa Gensan,
kailangan nating ayusin uli yung motor kasi lumuluwag yung sa transmission pedal ko na tornilyo, T-post, at kailangan ko ng extra waterproof bag. So hindi ko alam kung saan may restrictions, pero I'm sure Davao Gensan meron yan. Speed limits, auxiliary lights, yan, may mga restrictions dyan. Pero kahit pa paano, nag-iingat pa rin ako dito pagpasok sa Mindanao. Grabe yung Surigao City, ang yaman na city. So tuloy-tuloy na to. Update ko kayo pag malapit na tayo sa Butuan City. So estimation ng arrival ko doon is 8. Ayan, 2 hours or 2.5 yan, give or take. Shoutout sa Showwolf from Jabber Motocom. Although may mga ilaw sa street, pero may parting madidilim pa rin. At ito yung oras na pinakamadilim, yung nag-aagaw dilim. Mas gusto ko pa yung wala ng liwanag kesa sa ganito na sunset, So ito yung ilaw natin. Ayan yung high, ito ang low. 80 watts yan from Showwolf T40. The best yan. Flood projector type siya, Hindi siya yung mga flat lens na flat type talaga. Davao City, Butuan City. Ayos, sarap ng dinner ko. So sakto 8 PM tayo ay dediretso na ng Bayugan City. Kasi mula dito sa Butuan hanggang Gensan 8 hours give or take 10 hours yun, sama yung mga stopover. So advance na ako ng konti ngayon. Okay guys, welcome to Bayugan City. Stopover muna tayo para magtanong ng transient. Meron kasing nakasave sa akin dito, pero di ko sure kung magkano ang makapagtanong na rin ng oras ng pagsamba. Pwede kaya mag-U-turn dito? Ayan ang oras ng pagsamba, Huwebes 6:30 ng gabi. Pwede na ako bukas ng umaga. Hello po, good evening po. Teka, nagtingin po ako ng oras ng pagsamba. At saka magtatanong din po sana ako kung saan po may transient dito kaya. Transient parang hotel ganon, pang overnight. Ayan guys, lokal ng Bayugan City. Nagbigay tayo ng konting sticker sa mga kapatid dito. Bukas dito tayo sasamba, So may pupuntahan muna ako rito, Almas Budgetel. So titignan natin kung okay doon at sana mura. So ito yung tutuluyan natin tonight. Okay na rin siya. Electric fan lang, 500 for 12 hours. Dito yan sa Western Lodge sa Bayugan City. So target ko lang sana today is Butuan. Pero mas maaga kasi ako ng 2 oras doon sa time na binigay ko sa akin. Kaya nag-push pa ako hanggang dito sa Bayugan City. Magkasunod lang naman yun. Butuan City and then next is Bayugan City. Para bukas medyo maluwag na ako papunta ng Davao at saka Gensan. So ito yung map na nabiyahe natin ngayon. So nag-start tayo dyan sa may Tacloban City. So nag-start tayo dito sa Tacloban City. Nagpunta tayo ng Liloan Port. And then sumakay tayo ng Roro via Montenegro at naglanding sa Lipata Port sa Surigao. So Butuan City is around nandito lang, coastal lang pero nag-push tayo hanggang dito sa Bayugan. Para bukas dito na tayo pupunta sa Davao. Saan ba yun? Ito, Davao, Tagum, Davao del Sur. At sasagarin na natin hanggang dito sa General Santos City sa South Cotabato, So sakto yan, 5 days. Para yung pagbalik naman natin
maka 5 days lang din tayo, no? So ayan. And then nasulatan na rin natin yung ating passport. Ito yon, day 8. Ayan, Tacloban City. So target natin is Butuan City, pero nakarating tayo hanggang Bayugan. So naka 306 kilometers tayo today. Okay, so yan lang ang ating vlog para ngayong araw. So maraming salamat sa panonood. Ride safe and see you on my next one.